1:00 ng hapon. Lawa ng Angat, Bulacan. Ang sikat ng araw ay parang mga brilyanteng isinabog sa malawak na tubig. Ang matatayog na kabundukan ng Sierra Madre ay nakapalibot sa lawa na parang isang higanting pader. Isang maliit na bangkang demotor ang humihiwa sa tubig. Sakay nito ang mag-asawang galing pa sa Maynila, sina Paolo at May. Kakakasal lang nila at ito ang kanilang honeymoon. Tingnan mo, May, turo ni Paolo. Ayun. Doon tayo tutuloy. Tumanaw si May. Sa malayo, nakita niya ang nag-iisang floating house o bahay-balsa na nakalutang sa tubig. Napakalayo nito sa ibang mga kabahayan at tila napag-iwanan na ng panahon sa gitna ng mga water lily. Maganda naman, sabi ni May sabay ayos ng kanyang sunglasses. Pero, parang sobrang layo naman sa kabihasnan, Hon. Paano kung may kailanganin tayo? Inakbayan ni Paolo si May. Huwag kang mag-alala, mahal. Di ba gusto natin ng privacy? Sa Maynila, ang gulo-gulo, ang daming tao. Dito. Ikaw at ako lang. Solo natin ang mundo. Binagalan ng bangkero na si Mangkulas ang takbo ng motor. Nasa 50 anyos na siya, sunog ang balat sa araw, at may malaking peklat sa mukha. Hindi siya umiimik, nakatuon lang ang tingin sa unahan. Bog. Tumama ang nguso ng bangka sa kawayang pantalan ng bahay. Ang bahay ay nakatayo sa malalaking tikin at kawayan, may mga lumang hagdan na puno na ng lumot. Sa ilalim ng bahay, makapal ang tubo ng mga water lily. Walang nakakaalam kung ano ang nagtatago sa ilalim ng mga halamang iyon. Nandito na tayo, bulong ni Mangkulas. Baba na. Umihip ang hangin. Naamoy nila mula sa bahay ang pinaghalong amoy ng lumang kahoy at lansa ng tubig. Inalalayan ni Paolo si May paakyat sa pantalan. Ang sahig na kawayan ay tumutunog ng kriik. Kriik. Sa bawat hakbang. Salamat po, Mangkulas. Bukas ng umaga niyo na lang kami sunduin ha, bili ni Paolo. Tumango lang si Mangkulas. Hindi niya tinulungang magbuhat ng gamit ang mag-asawa. Ang mga mata niya ay nakapako sa tubig, tila ayaw tumingin sa bahay na parang may kinatatakutan. Bago magtakip silim. Pumasok na kayo at magsarado ng pinto. Wag na wag kayong lalabas kapag gabi na. Halos pabulong na sinabi ito ni Mangkulas bago mabilis na pinihit ang bangka at humarurot palayo. Ang weird naman ni Manong, bulong ni May habang nakatayo sa pantalan. Tumingin siya sa paligid. Sobrang tahimik. Walang huni ng ibon. Walang ingay ng kuliglig. Tanging plok. Plok. Ng tubig lang ang maririnig. Ang pinakamalapit na barangay ay ilang kilometro pa ang layo. Kahit sumigaw sila, walang makakarinig. Hayaan mo na, May. Tara, pasok na tayo, sabi ni Paolo sabay tulak sa pinto ng bahay. Iing. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kalawangin na pinto. Sa loob. Napakalamig. Kahit tirik ang araw sa labas, sa loob ay parang nasa loob ng icebox. Ang mga gamit ay luma at maalikabo. Ang nakapagtataka ay ang sahig. Ang mga tabla ng sahig ay may mga uwang o siwang. Mula sa mga siwang na iyon, kitang-kita ang madilim na tubig sa ilalim. Bawat hakbang ni May, naririnig niya ang hampas ng tubig sa ilalim. Paolo. Parang sobrang luma na ng bahay na to. Parang bibigay yung sahig o. Huwag kang matakot. Rustic style yan, sabi ni Paolo sabay lapag ng bag at higa sa kama. Para feel mo na nasa tubig tayo. Lumapit si May sa bintana. Palubog na ang araw. Mula sa mga bundok ng Sierra Madre. May puting usok na gumagapang pababa. Hamog. Bumababa na ang makapal na hamog. Lubusan ng nilamon ng dilim ang lawa ng Angat. Walang kuryente sa bahay. Isang solar light lang ang nagbibigay ng maputlang liwanag. Nagsindi si Paolo ng mga kandila. Oh, di ba? Mas romantic kapag candlelight dinner, mahal. Nilabas nila ang mga baon nilang chichirya at soft drinks. Tiningnan ni May ang cellphone niya. Paolo. Walang signal. No service nakalagay. Nasa gitna tayo ng lawa, Hon.
Malamang walang signal. Itago mo muna yung cellphone mo. Hindi mapakali si May. Habang kumakain, napapatingin siya sa mga siwang ng sahig. Dahil sa liwanag ng kandila, naaaninag niya ang tubig sa ilalim. Madilim at tahimik. Blok. Biglang may bumula sa tubig, eksakto sa ilalim ng inuupuan niya. Tinitigan ito ni May. Sa ilalim ng tubig. May mahabang anino na dumaan. Hindi isda. Parang tao na lumalangoy. Paolo, napasigaw si May. Sa ilalim. May gumagalaw sa ilalim. Ninuya ni Paolo ang tinapay at sumilip sa sahig. Wala naman ah. Malalaking isda lang yan, May. Dito sa angat, ang lalaki ng mga carp at tilapia. Hindi. Mukhang tao eh. Parang may taong lumalangoy. Tumawa si Paolo. Sa dilim na to at sa lamig ng tubig, sinong maliligo dyan? Naalala mo sabi ni Mang Kulas? Bawal daw maligo sa gabi. Baka mamulikat sa lamig o sumabit sa water lily. Huwag ka nang mag-imagine, kumain ka na lang. Nanalangin na lang si May na sana guni-guni niya lang yon. Pero hindi niya alam. Mula sa isang siwang sa sahig. May isang pares ng mata ang nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap. Lalong sumama ang panahon. Ang buong lawa ay nababalot na ng makapal na hamog. Pag tumingin ka sa bintana, para kang nakaharap sa puting pader. Wala kang makita. Ang mga ilaw mula sa malalayong barangay ay naglaho na rin. Nakulong sila sa puting mundo. Nakatulog na si Paolo matapos uminom ng beer. Rinig na ang mahina niyang hilik. Si May naman ay hindi makatulog. Tumayo siya para kumuha ng tubig sa batalan, kusina, sa likod. Ang kusina ay nakahiwalay ng kaunti sa main house, dinudugtong lang ng kawayang tulay. Ang tahimik. Kahit hangin wala. Nakakatakot ang katahimikan ng tubig. Ininom ni May ang tubig. Bog. May tumama sa poste sa ilalim ng bahay. Umuga ng kaunti ang sahig. Isda lang yan, pampalubag loob ni May sa sarili. Pagkatapos. Tak. 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 Tunog ng tumutulong tubig. Hindi naman umuulan, bakit may tumutulo? Ang tunog ay galing sa may pantalan sa likod. Parang may umaahon mula sa tubig at ang basang katawan ay tumutulo sa sahig. Pinigil ni May ang hininga niya. Kriik. Tunog ng yapak sa kawayang sahig. Mabigat ang hakbang. Hindi ito isda. Tao ito. Paolo. Niloloko mo ba ako? Nanginginig na tanong ni May. Walang sumagot. Kriik. Kriik. Ang mga yapak ay papalapit ng papalapit sa pinto ng kusina. Sa sobrang takot, napasiksik si May sa sulok ng batalan, hawak ng mahigpit ang baso. Ang mga yapak sa labas ay huminto. Paolo, tawag niya ulit. Sa pagkakataong ito, narinig niya ang hilik ni Paolo mula sa kwarto. Nasa kwarto si Paolo. Kung ganun, hindi si Paolo ang nasa labas. Nag-ipon ng lakas ng loob si May at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kusina. Halos walang makita sa labas dahil sa hamog. Pero sa maputlang liwanag ng kandila, nakita niya sa sahig ang mga basang yapak, wet footprints. Ang mga yapak ay galing sa pantalan. Napakalaki ng paa at sa pagitan ng mga daliri ay may mga naiwang lumot. Nakita ni May na ang mga yapak ay hindi pumasok sa kusina. Dumiretso ito papunta sa kwarto kung nasaan si Paolo. Diyos ko! Mabilis na tumakbo si May. Sinundan niya ang mga yapak. Tumigil ang mga ito sa tapat ng pinto ng kwarto. Pero, hindi pumasok ang mga yapak sa loob. Sa halip, tila lumusot ang mga ito pababa sa mga siwang ng sahig, pabalik sa ilalim ng bahay. Napatingin si May sa sahig. Tumutulo pa rin ang tubig mula sa tabla. Tak! Tak! Dali-dali siyang pumasok sa kwarto at niyugyug si Paolo. Paolo! Gumising ka. May pumasok sa bahay. Kinusot ni Paolo ang mata at bumangon. Ano ba iyon, May? Ang aga-aga pa. May mga yapak. Basang yapak.
Galing sa ilalim. Kinuha ni Paolo ang flashlight at itinutok sa labas ng pinto. Nasaan? Wala naman ah. Pagtingin ni May. Wala na ang mga yapak. Tuyo na ang sahig. Kanina lang nandoon, Paolo. Maniwala ka. Pagod lang yan at praning. Halika na. Matulog na tayo. Pilit siyang pinapakalma ni Paolo. Pero hindi nila alam. Sa ilalim ng sahig, may taong nakatihaya, nakasilip sa siwang at pinapanood sila. Magdamag na hindi pumikit si May. Nakaupo lang siya sa kama, nakatitig sa sahig. Bandang 5:00 ng umaga. Ting! Ang suot na dragon wedding ring key ni May ay dumula sa nanginginig niyang daliri, gumulong at shoot sa siwang ng sahig. Hala! Yung sing-sing. Sinubukan ni May na abutin pero huli na. Nahulog na ito sa tubig. Paolo! Gising! Nahulog yung sing-sing sa tubig. Napakamot ng ulo si Paolo habang bumabangon. Ano ba naman yan, May? Sige, titingnan ko. Kumuha si Paolo ng bareta sa gilid at puwersahang tinuklap ang tabla ng sahig kung saan nahulog ang sing-sing. Crack! Bog! Natanggal ang 3 pirasong tabla. Kitang-kita na ang maitim na tubig sa ilalim. Inilawan ni Paolo ang tubig gamit ang flashlight. Ayun! Nakapatong sa mga lumot. Teka! Aabutin ko. Dumapa si Paolo at inilubog ang kamay sa butas. Tumama ang ilaw ng flashlight sa mga post ng bahay sa ilalim ng tubig. Ha! Ano iyon? Nanginig ang boses ni Paolo. Sumilip din si May. Sa mga poste sa ilalim, may mga bangkay ng tao na nakatali. Babad na sa tubig, maga ang mga katawan at kinain na ng isda ang balat. 1, 2, 3. Ito ang mga dating bisita ng bahay na ito. Paolo! Takbo, sigaw ni May. Biglang. May isa pang gumalaw sa ilaw ng flashlight. Sa gitna ng mga bangkay, may taong nakakapit sa poste. Wala itong saplot, pero balot ang katawan ng balat ng malalaking isda na tinahi bilang damit. Ang mukha niya. Maputla at luwa ang mga mata. Sinungga ng taong isda ang braso ni Paolo mula sa tubig. Ah! Sigaw ni Paolo habang pilit na hinihila pababa. Napakalakas ng puwersa nito. Paolo! Kumapit ka. Hilahin mo. Sigaw ni May habang yakap ang baywang ni Paolo at hinihila ito pabalik. Binaon ng halimaw ang mga kuko nito sa braso ni Paolo bago biglang bumitaw at sumisid palayo sa dilim. Ha! Ha! Bumagsak si Paolo sa sahig, habol ang hininga. Dumudugo ang braso niya. May! Kailangan nating umalis dito ngayon din. Hindi yon tao. Demonyo iyon. Ni hindi na nila nakuha ang mga gamit, tumakbo sila papunta sa pinto. Pero makapal pa rin ang hamog, halos wala silang makita. Plok! Biglang may tumusok mula sa sahig. Isang matalim na bakal, isang pana na ginagamit sa pangingisda. Muntik nang tamaan ang paa ni Paolo. Bog! Plok! Isa pang pana ang tumusok sa tabi ni May. Ang mamamatay tao ay nasa ilalim ng bahay. Pinakikiramdaman ang mga yapak nila at tinutusok sila mula sa ibaba. Huwag kang tatapak sa sahig. Akyat sa upuan, sigaw ni Paolo. Nagpalipat-lipat sila ng tapak sa mga mesa at upuan. Zop! Zop! Walang tigil ang pagtusok ng mga pana mula sa ilalim. Parang ginagawang salaan ang sahig. Paano siya nakakahinga sa ilalim? Ang tagal na niya doon, iyak ni May. Baka may host siya. O baka diyan na talaga siya nakatira. Lumingon si Paolo. Doon. Sa pantalan sa harap. Baka may bangka. Tumalon-talon sila sa mga furniture hanggang makarating sa pinto. Pero pagbukas nila, may nakatayo sa pantalan. Isang tao. Pero hindi mukhang normal. Balot siya ng damit na gawa sa pinagtagpi-tagping balat ng isda, puno ng lumot at putik.
Ang mukha niya ay nakatakip ng isang malaking ibungo ng isda. "Sino ka?" sigaw ni Paolo. Hindi sumagot ang nilalang. Winasiwas nito ang hawak na sibat. Whoosh! Blag! Tumama ang sibat sa hamba ng pinto, inches lang ang layo sa ulo ni Paolo. May! Takbo sa likod. Tinulak ni Paolo si May at kinuha ang isang silyang kahoy para ihampas sa nilalang. Crack! Nabali ang silya pero parang wala lang ito sa kalaban. Sinipa nito si Paolo sa dibdib. Arf! Tumalsik si Paolo at bumagsak sa butas ng sahig na ginawa niya kanina. Paolo! Akmang lalapit si May. Pero tumingin sa kanya ang taong may maskarang bungo. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Lumapit ito kay May, bawat hakbang ay may amoy ng lansa at bulok. Ang bahay ko. Ang mga bisita ko. Ang boses niya ay garalgal, parang boses ng taong nalulunod. Kailangan niyo ring bumaba. Itinaas nito ang sibat para tusukin si May. Easy. Biglang yumuga ang buong bahay. May bumangga sa mga poste. May. Tingnan mo, sigaw ni Paolo mula sa sahig. Sa gitna ng hamog, may sumulpot na bangkang demotor. Walang tao. Umuugoy-ugoy lang ito. Pinilit tumayo ni Paolo, hinila si May at tumalon sila papunta sa pantalan. Bilisan mo. Sumakay tayo sa bangka. Nagdive sila pasakay sa maliit na bangka. Hinila ni Paolo ang start cord ng motor. Iing! Iing! Ayaw! Sa sandaling iyon, ang mamamatay tao ay tumalon sa tubig. Splack! Mas mabilis pa ito sa isda kung lumangoy. Paolo! Nandyan na siya. Sa ilalim. Turo ni May sa tubig. Isang mabilis na anino ang sumusugod sa ilalim ng bangka. Bog! Tumagilid ang bangka. Binubunggo ito mula sa ilalim. Iing! Vroom! Sa wakas, umandar ang motor. Pinihit ni Paolo ang manibela at humarurot sila papasok sa makapal na hamog. Ligtas na tayo. Paolo! Ligtas na tayo, iyak ni May. Pero namumutla si Paolo. Pinaikot-ikot niya ang bangka. May! Hindi maganda to. Sobrang kapal ng hamog. Hindi ko alam kung saan tayo papunta. Matapos ang 10 minutong pag-ikot sa puting kawalan. Blag! Bumangga ang bangka at tumigil. Nang humawi ng kaunti ang hamog, nanlaki ang mata ni May. Hindi sila nakalayo. Bumalik lang sila sa harap ng bahay na balsa. Pero ang mas nakakatakot, ang paligid ng bahay ay napapalibutan na ng matataas na ilambati fishing nets na nakatayo sa tubig. Nakasabit ang bangka nila sa mga lambat. Patibong to, sigaw ni Paolo. Hindi sila pinalayas ng halimaw. Pinalabas lang sila para mahuli sa lambat. Biglang. Zop! Mula sa ilalim ng bangka, isang sibat ang tumusok sa sahig at tumago sa tiyan ni Paolo. Ah! Paolo! Niyakap ni May ang asawa na bumagsak sa sahig ng bangka. Bumaha ang dugo. Mula sa hamog, dahan-dahang umahon sa gilid ng bangka ang taong may maskarang bungo. Sobrang kalmado ng galaw niya. Hinawakan niya ang 2 paa ni Paolo. Parang awa mo na. Ako na lang. Pakawalan mo siya, pagmamakaawa ni May. Tumawa ang halimaw sa likod ng bungo. Garalgal. Ang lawa. Walang pinalalampas. Kayo ang bago kong koleksyon. Tinulak niya si Paolo sa tubig. Splack! Lumubog ang katawan ni Paolo kasama ng dugo. Umatras si May at tumalon sa tubig para tumakas. Pero pagbagsak niya, ang kanyang mga paa ay sumabit sa mga lambat na nakalatag sa ilalim. Tulong! Tulungan niyo ko! Nagpupumigla si May sa ibabaw ng tubig, pero hinihila siya ng mga lambat pababa. Nakatayo lang ang halimaw sa bangka, pinapanood siyang unti-unting lumubog. Sumikat na ang araw at nawala na ang hamog. Payapa at maganda na ulit ang lawa ng angat. Dahan-dahang iminamaneho ni Mang Kulas ang kanyang bangka papunta sa lumang bahay balsa.
Sumilip siya sa mga siwang ng sahig. Sa ilalim, sa mga poste, may dalawang bagong bangkay na nakatali. Sina Paolo at May. Magkahawak kamay sila habang nakalubog sa tubig. Bumuntong hininga si Mangkulas. Dumukot siya ng ilang pirasong pera sa bulsa at hinulog sa tubig. Para sa buwang ito, may mga bisita pang darating. Mula sa tubig, isang kamay ang lumabas, sinalo ang pera at muling sumisid. Sa ilalim ng payapang tubig ng lawa, nag-aabang pa rin ang dilim para sa susunod na bisita.